Halos 7 linggo na ang lumipas mula nang atakihin ng Amerika at Israel ang Iran gamit ang napakalakas na puwersa, tinamaan ang liderato ng rehimen at winasak ang mga pasilidad militar sa buong bansa. Mula noon, masasabi talagang naging magulo at pabago-bago ang takbo ng digmaan. Isinara ang Strait, tinamaan ang mga gas field sa Gulf dahil sa mga pag-atake ng Iran, nasira ang mga asset ng Amerika, natakot ang mga lungsod sa Gulf, sinalakay ang Southern Lebanon, at mismong Pangulo ng Estados Unidos ay nagbanta na wawasakin ang kabuuang sibilisasyon ng Iran. Sa madaling salita, naging napakaabala ng mga nakaraang linggo. Pero sa kabila ng lahat ng putukan, galit, dami ng nakitil, pagtaas ng presyo ng langis at mga bantang pinapakalat sa social media, parang wala pa ring malinaw na panalo ang alinman sa 3 pangunahing sangkot sa digmaan. Napinsala ang gobyerno ng Iran at halos nawasak ang kanilang military infrastructure, pero nananatili pa rin ang rehimen at patuloy pa nilang hinaharangan ang Strait. Samantala, tila walang malinaw na exit plan ang Amerika, habang ang Israel naman ay parang mas nakatuon pa sa operasyon nito sa Lebanon kaysa tapusin ang digmaan. Kaya ngayon, tamang-tama ang tanong, posible pa bang manalo sa digmaang ito? Mayroon bang kahit anong kapanipaniwalang resulta na maipapakita ng Iran, Amerika o Israel sa mundo bilang tagumpay? At kung oo, ano nga ba ang itsura ng panalo para sa Tehran, Washington o Jerusalem? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. An Iranian Victory. 2 siglo na ang nakalipas, sinabi ni Carl von Clausewitz na ang layunin ng digmaan ay hindi lang magdulot ng pagkawasak, kundi makakuha ng mas magandang kasunduan kaysa sa dati bago nagsimula ang laban. Sa kaso ng Iran, halos 50 araw na itong binobomba ng dalawa sa pinakamalalakas at pinaka-advanced na militar sa mundo, pero nananatili pa rin ito. Napinsala, pinahirapan at binugbog, pero buhay pa rin ang Islamic Republic. At dahil dito, may pagkakataon ang Iran na makakuha ng kahit anong konkretong benepisyo sa negosasyon. Hindi sapat na sabihing panalo na ang Iran dahil lang nakaligtas ito. Ipapakita nila iyon bilang tagumpay, pero hindi nito lubos na sinasaklaw ang buong sitwasyon. Para sa isang rehimen na nahaharap na sa seryosong banta sa mismong pag-iral nito, bago pa nagsimula ang mga bomba, ang simpleng pagkaligtas ay isa ng uri ng panalo, kahit hindi ito ganap na tagumpay. Pero kahit na masolusyonan ng survival ang agarang problema ng rehimen, hindi pa rin nito natutugunan ang mas malalim na issue. Ang tunay na mahalaga ay ang kasunduang magtatapos sa digmaan. Dito na papasok ang tanong, hindi lang ba mabubuhay ang Iran, kundi lalabas ba ito na mas malakas kaysa dati? Hindi kailanman naging opsyon para sa Iran ang tapatan ang lakas militar ng Amerika. Hindi iyon mangyayari. Sa halip, ang estratehiya ay pahabain ang digmaan, gawing sobrang magastos at magulo ang sitwasyon hanggang sa mapilitan ang Washington na piliin ang negosasyon kaysa ipagpatuloy ang laban, lalo na't paparating ang midterm elections sa Kongreso. Ang 10-point plan ng Iran ay nagbibigay ng ideya kung ano talaga ang gusto nilang makamit. May ilang bahagi rito na halos imposibleng mangyari, tulad ng ganap na pag-alis ng lahat ng puwersang Amerikano sa Middle East, na agad ding tinanggihan ng White House. Pero may iba pang punto na nagpapakita ng tunay na prioridad ng bansa, at kahit mas pinahina o binawasang bersyon nito, ay maaari ng ituring na panalo para sa Iran. Sa loob ng maraming dekada, sinubukan ng Iran na makatakas sa mabibigat na sanctions na sumira sa kanilang ekonomiya, nagpahina sa kanilang pera at naglayo sa kanila sa pandaigdigang financial system. Pero madalas ay nabigo sila, bumagsak ang kanilang ekonomiya, lumala ang inflation, at ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nagprotesta ang mga mamamayan noong nakaraang mga taon. Kaya kung kahit bahagyang maibsan ang sanctions pagkatapos ng digmaang ito, malaking bagay na iyon. Magkakaroon sila ng access sa pandaigdigang merkado, maibabalik ang ugnayan sa mga bangko, at mababawasan ang matinding pressure sa kanilang currency. Halos siguradong may kapalit ang ganitong kasunduan, kailangang pumayag ang Iran sa ilang kondisyon, gaya ng malinaw at napapatunayang limitasyon sa kanilang nuclear program at posibleng pati na rin sa kanilang missile capabilities. May kakaibang irony rito dahil ang isyu ng nuclear, na isa sa mga naging dahilan ng pagsiklab ng digmaan, ang siya ring pinakamahirap hulaan kung paano tuluyang mareresolba.
Anuman ang maging pinal na anyo ng kasunduan, kung magkakaroon man nito, ang mga kalakip na kondisyon ay maaari pa ring magbigay sa Iran ng isang tagumpay na maipapakita nila sa mundo. Halimbawa, ang Strait. Matagal nang nagbabanta ang Iran na isasara ito at ngayon ay ginawa na nila. Paulit-ulit nilang ipinapakita na tapos na ang panahon na malayang nakakapaglayag ang mga barko ng walang abala. At kapag muli itong binuksan, iginiit nila ang karapatang maningil ng bayad sa mga sasakyang dagat na daraan dito. Hindi lang ito kontrobersyal, sobrang kontrobersyal nito. Hindi lang para sa Washington, kundi pati sa buong international community. Halos walang bansa ang gustong magbayad para lang makadaan sa isang natural na daluyan ng tubig. Para sa Amerika, napakalaking concession nito kung papayag sila. Pero kung sakaling pumayag si Trump, magiging napakalaking pinagkukunan ito ng kita para sa Iran. Isang paraan para makaiwas sa epekto ng mga sanctions sa hinaharap. Isa pang mahalagang posibleng resulta, at marahil ang pinaka-realistic na makukuha ng Iran, ay isang kasunduang magpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang pagpopondo sa kanilang mga proxy network sa rehiyon. Malaki ang pinsalang tinamo ng tinatawag na Axis of Resistance. Humina ang Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, at tuluyang nawala ang Syrian Corridor. Pero napatunayan na ng Iran dati na kaya nilang buuin muli ang mga network na ito, at ngayon, mas lalo silang magkakaroon ng dahilan para palakasin pa ito. Sa kanilang 10-point plan, malinaw na hinihingi ng Iran ang proteksyon para sa mga grupong ito. Kaya kung anumang kompromiso ang mangyari na pabor kahit kaunti sa Iran, mananatiling buo ang kanilang impluwensya sa rehiyon na direktang sumasalungat sa layunin ng digmaan na pahinain sila. Kung makakamit ba talaga ng Iran ang mga ito, hindi pa rin sigurado. Marami pa ring posibilidad na bumagsak ang ceasefire at muling sumiklab ang labanan. Pero ang panalo dito ay hindi kailanman magiging isang malinaw at iisang resulta lang. Hindi kailangan ng Iran na makuha ang lahat ng hinihingi nila. Bawat maliit na tagumpay na makuha nila ay sapat para maibalik ang balanse pabor sa kanila. Para sa isang rehimen na pumasok sa digmaang ito na nanganganib na tuluyang mabuwag, kahit ilan lang sa mga layunin nila ang makamit ay sapat na para lumabas sila na mas matatag kaysa dati. An American victory. Para sa Estados Unidos, napakahirap sagutin ng tanong na ito, lalo na dahil si US President Donald Trump ay hindi naging malinaw sa eksaktong layunin ng kanilang military objectives, habang ang pabago-bagong goalposts ng Washington ay maaaring kapaki-pakinabang sa political sense. Dahil mas madaling magmukhang panalo sa mata ng mundo, mas nagiging mahirap naman itong suriin ng maayos kapag tinitingnan ang tunay na resulta. Sa madaling salita, kung ang Washington ay maglalagay ng isang objective tapos babaguhin iyon, pagkatapos ay maglalagay muli ng panibago at muli na namang babawiin, lahat ng mga layuning iyon ay kailangang isaalang-alang ng pabalik-balik dahil sa isang punto, tila may naniwala sa mga ito sa loob ng White House. Pero magsimula tayo sa posisyon ng White House gaya ng inilabas noong April 1. Ayon dito, mula sa unang araw, malinaw ang mga layunin. Burahin ang mga missile production ng Iran, wasakin ang kanilang navy, putulin ang suporta nito sa mga teroristang proxy, at tiyakin na hindi sila kailanman magkakaroon ng nuclear weapon. Ngunit kahit isang tabi ang pahayag na malinaw na ito mula sa day 1, maaari nating isa-isahin ang bawat layunin. Unahin ang pagbura sa missile production ng Iran. Totoo na malaki ang pinsalang idinulot ng Amerika at Israel sa kakayahan ng Iran na gumawa ng missiles, pero ibang usapan ang mismong stockpile ng missiles ng bansa. Ayon sa intelligence ng US at Israel, matapos ang mahigit isang buwan ng aerial bombardment, nabawasan lang ng humigit kumulang kalahati ang missile stockpile ng Iran. Malaking tagumpay iyon sa isang banda, pero kung ang layunin ay literal na obliterate ang missiles at production, malinaw na hindi ito ganap na natupad batay mismo sa sariling assessment ng intelligence. Sunod naman ang Iranian Navy. Ayon sa Washington at kinumpirma rin ng satellite imagery na halos tuluyan ng nawasak ang pre-war Navy ng Iran, kung ang tinutukoy ay ang malalaking warships. Kabilang dito ang kanilang frigates, corvettes, minesweepers at iba pang malalaking barko na ngayon ay halos hindi na itinuturing na seryosong banta. Malamang din na hindi na agad kayang buuin muli ng Iran ang kanilang navy sa maikling panahon. Pero ang mas malaking issue ay ang napakalaking bilang ng maliliit na bangka ng Iran, mga skiffs at fast boats. Ito ay maliliit pero mabilis na sasakyang pandagat na kayang mangharas ng mga barko o magdulot ng kaguluhan sa strait. Tinatayang may daan-daan,
posibleng higit 1,000 pa ang natitira sa Iran. Dahil maliit ang mga ito, madaling itago, at kayang lumayo ang operasyon, mahirap silang tukuyin at wasakin. Ang mga fast boat na ito ay kayang maglagay ng mina, magpaputok ng maliliit na armas o missiles sa mga trade vessel, at sa pinakamasamang sitwasyon, sumakay at agawin mismo ang mga barko. Nasa inyo na kung ituturing ba ang mga ito bilang bahagi pa rin ng naval capability ng Iran, pero malinaw na hindi pa rin ito tuluyang naaalis. Pagdating naman sa kakayahan ng Iran na suportahan ang kanilang mga proxy group, nananatili itong bukas na tanong at malamang na hindi agad magkakaroon ng malinaw na sagot. Opisyal, hindi pumayag ang Iran na itigil ang suporta sa Hezbollah, sa Houthi rebels sa Yemen at sa iba pa nilang mga kaalyado sa rehiyon. Pero sa praktikal na aspeto, ang kanilang kakayahang magpadala ng pera, armas at suporta ay nakadepende kung gaano pa kaepektibo ang kanilang financial networks. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng US ang crackdown sa mga offshore financial channels ng Iran na maaaring magpahina sa kanilang daloy ng pondo at suporta sa mga proxy groups. Sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, mas magiging mahirap para sa Iran na mag-smuggle ng armas o anumang uri ng suporta sa pamamagitan ng mga dagat na puno ng presensya ng mga barkong pandigma ng Amerika. May malakas ding argumento na hindi makakapagsuporta ang Iran sa kanilang mga proxy kung wala naman silang sapat na pera, at hindi malinaw kung may natitirang pondo pa ang Iran kapag natapos na ang lahat ng ito. Pagdating naman sa pangunahing layunin ng Washington, natiyakin na hindi kailanman magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran, tila naantala ito, pero hindi pa rin ganap na naaalis ang posibilidad. Ang highly enriched uranium ng Iran ay sinasabing inilibing sa ilalim ng lupa at itinago sa mga tunnel na sinarado na. Ito ay bahagi ng kanilang estratehiya para hindi basta-basta makuha ito ng US sa pamamagitan ng Elite Special Forces Operation, dahil kung ganoon kalalim ang pagkakabaon ng uranium, kakailanganin ng mahabang panahon, maraming tropa at mabibigat na kagamitan para ito ay makuha. Pero ang ibig sabihin din nito, kakailanganin ng Iran ng mahabang panahon para muling ma-access ang material na yon sa hinaharap. Nasira na rin ang kanilang mga centrifuge, kaya kung gusto nilang magpatuloy sa pag-enrich ng uranium hanggang sa weapons grade, kailangan nilang magtayo muli ng panibagong sistema. At hindi rin malinaw kung kaya pa ba nilang bumuo ng aktual na bomba kahit gusto nila. Ang pinakamahirap talagang bahagi sa pagkuha ng nuclear capability ay ang pagkakaroon ng highly enriched uranium sa unang lugar. At kahit ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa, nananatili pa rin itong kontrolado ng Iran. Pagdating naman sa mga hindi tahasang layunin ng Washington, mabilis nating balikan ang ilan. Nanatiling matatag ang rehimen ng Iran at wala pa ring malinaw na paraan para ito ay mapabagsak. Sa halip na regime change, ang nangyari ay posibleng paglipat ng kapangyarihan sa mas hardline na paksyon kaysa dati. Ngayon, tila papunta ang Iran sa mas mahigpit na uri ng pamumuno, isang ganap na military-dominated structure. Hindi rin naganap ang inaasahang pag-aalsa ng mamamayang Iranian, at kung mayroon man, tila nawala na ang pagkakataon nito sa ngayon, at ang strait na bago ang digmaan ay bukas at normal na dinadaanan ng mga barko ay nananatiling sarado. Sa madaling salita, kahit ano pa ang itsura ng panalo para sa Amerika, malinaw na hindi pa ito naaabot. Hindi ibig sabihin nito na imposible nang makamit ng US ang kanilang mga layunin sa mga susunod na linggo. Pero sa kasalukuyan, tila papalayo ang posibilidad ng isang malinaw at tiyak na tagumpay. An Israeli victory. Noong March 31, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na bagamat nananatiling banta ang Iran, hindi na ito isang existential threat sa Israel. Mahalagang pagkakaiba ito dahil ang pagiging existential threat ng Iran ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pumasok ang Jerusalem sa pinakabagong digmaan, pati na rin sa 12-day war noong nakaraang taon. Pagkatapos ng huling operasyon, nagdaos si Netanyahu ng press conference kung saan sinabi niyang na-eliminate ng Israel ang dalawang pangunahing existential threats at itinuturing itong makasaysayang tagumpay na tatagal sa loob ng maraming henerasyon. Ang dalawang banta na ito ay ang nuclear capabilities ng Iran na malaki ang ibinaba ang kapasidad matapos masira ang pangunahing enrichment facility sa Natanz, ang uranium conversion plant sa Isfahan at ang heavy water installation sa Iraq, at ang senior military command ng Iran na bagamat hindi ganap na nawasak ay nawalan ng ilang mataas na opisyal, kabilang ang 3 chiefs of staff.
Kung gagamitin natin ang ganitong mga sukatan para sa digmaang ito, may ilang hindi maikakailang tagumpay ang Israel. Ayon sa joint US-Israel strikes, tinatayang nasa 80% ng mga air defense systems ng Iran ang nawasak at malaking bahagi rin ng kanilang ballistic missile infrastructure ang napinsala. Ayon kay General Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff, halos 80% ng nuclear industrial base ng Iran ang natamaan, na lalo pang nagpapahina sa kanilang kakayahang makabuo ng nuclear weapon. Nagtagumpay din ang Israel sa pag-target ng mga kritikal na personalidad sa pamunuan ng Iran. Ang pagkitil kay Supreme Leader Ali Khamenei sa unang araw ng digmaan ay itinuturing na malaking intelligence success dahil siya ang naging sentral na figura ng Iran sa loob ng halos 4 na dekada. Makalipas ang ilang linggo, nakitil rin si Ali Larijani na naging isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng Iran matapos ang pagkakitil ni Khamenei. Ang kanyang pagkawala ay nag-alis ng isa sa iilang taong kayang sabay na pamahalaan ang military operations at diplomatic channels ng bansa. Hindi ito ang mga nag-iisang leader na na-eliminate. Ang serye ng targeted assassinations ay nagdulot ng malaking pagbawas sa kapasidad ng Iran sa pamumuno sa gitna ng isang digmaang may existential na kahulugan para sa Islamic Republic. Gayunpaman, kahit gaano kalaki ang mga tagumpay na ito, hindi pa rin nito tinatamaan ang buong lawak ng orihinal na layunin ng Israel. Ang military degradation at leadership decapitation ay hindi kailanman layunin mismo, kundi mga instrumento lamang para sa mas malaking hangarin. Nilinaw ito ng hepe ng Mossad na si David Barnea sa isang seremonya noong Holocaust Remembrance Day nang sabihin niyang ang kampanya ng Israel laban sa Iran ay ituturing lang na kumpleto kapag bumagsak ang rehimen. Ayon sa kanya, matutupad lamang ang aming layunin kapag napalitan ang ekstremistang rehimen. Mahalaga ito dahil ayon sa ulat ng New York Times, si Barnea ay nagpresenta kay Netanyahu ng pagtatayang kaya raw ng Mossad na pasiglahin ang oposisyon sa Iran at mag-udyok ng mga protesta na posibleng humantong sa pagbagsak ng gobyerno. Ang plano ay nakabatay sa ideya na kapag na-decapitate ang leadership at nawasak ang repressive aparatos ng Iran, maaaring mag-trigger ito ng domestic uprising na susuportahan ng Mossad at CIA. Pero hindi ito nangyari. Ayon sa mga pag-aaral ng sitwasyon, hindi sumiklab ang inaasahang malawakang protesta dahil sa kombinasyon ng matinding crackdown ng Iran sa mga nakaraang pag-aalsa, galit ng publiko sa US at Israel dahil sa civilian casualties, at ang pagrally ng populasyon sa ilalim ng kanilang bandila sa gitna ng panlabas na banta. Sa madaling salita, sa halip na bumagsak ang loob ng bansa, mas naging matatag pa ito sa ilang aspeto. At kung ang mismong spy chief ng Israel ay nagsasabing hindi patapos ang digmaan hanggat walang regime change, malinaw na maaring magtagal pa ang tunggalian. Dagdag pa rito, ayon sa Reuters, nananatiling largely intact ang leadership ng Iran at hindi pa ito nasa punto ng biglaang pagbagsak. Ang pagtataya na ito ay ginawa 2 linggo pa lamang ang lumipas mula nang magsimula ang digmaan. At sa panahong iyon, habang patuloy na tinatarget ng US at Israel ang mas maraming leader ng Iran, nagkaroon din ng oras ang rehimen na mag-adjust at mag-consolidate ng kapangyarihan sa ilalim ng mga bagong istruktura ng pamumuno, mga istrukturang tila determinado na manatiling buhay at tumagal. Samantala, lumipat ang focus sa Lebanon, kung saan ang Israel ay sabay na nakikipagdigma sa Hezbollah, isang sitwasyong lalong nagpapakomplikado sa anumang ideya ng tagumpay ng Israel. Iniugnay ng Iran ang anumang kasunduan sa ceasefire sa Lebanon. Ibig sabihin, ang kanilang pakikibahagi sa pagwawakas ng digmaan ay nakadepende rin sa pagtigil ng operasyon ng Israel laban sa Hezbollah. Dahil dito, nabuo ang isang diplomatic deadlock. Kahit matapos ang April 8 na ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, naglunsad pa rin ang Israel ng tinatawag na Operation Eternal Darkness, kung saan tinarget ang mahigit 100 Hezbollah positions sa loob lamang ng 10 minuto na ikinakitil ng mahigit 350 na katao. Para sa Israel, ang Hezbollah bilang pinakamakapangyarihang proxy ng Iran ay kailangang man-neutralize kung gusto nilang magkaroon ng pangmatagalang seguridad. Sinubukan ng gobyerno ng Lebanon na limitahan o ipagbawal ang mga military activities ng Hezbollah, pero nananatili pa rin ang grupo na may malawak na arsenal at malakas na suporta sa ilang Shia communities.
Sa pananaw ng Jerusalem, kahit ma-degrade pa ang direktang banta ng Iran, kung nananatiling armado at operational ang Hezbollah sa hilagang hangganan ng Israel, mananatili pa ring buhay ang Iranian threat sa rehiyon. Dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Habang tumatagal, lumalawak din ang definisyon ng panalo para sa Israel. Mula sa orihinal na layunin na pigilan ang nuclear threat ng Iran, naging mas malawak ito. Kasama na ang regime change at ang pag-disarm ng Hezbollah sa Lebanon. Bawat isa sa mga layuning ito ay napakalaking hamon na mag-isa pa lang at mas lalong mahirap kung sabay-sabay na itutulak. Dahil dito, maaring hindi na maabot ang isang malinaw at kumpletong victory sa pananaw ng Israel, lalo na sa gitna ng tumitinding international pressure na itigil ang operasyon sa Lebanon. Sa huli, ang tunay na tagumpay para sa Israel ay mukhang malayo pa, pero hindi ito senyales na babawasan nila ang pagpursige sa kanilang mga layunin. Salamat sa panonood.